Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Isa sa mga hiwaga at misteryo ng ating pananampalataya. Tatlong persona sa iisang Diyos. Kilala rin sa tawag natin na Santissima Trinidad o kaya Banal na Santatlo o sa Ingles Holy Trinity. Sabay-sabay nga tayong mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi dapat natin ikinakahiya dahil ang pag-aantanda ng krus ay simbolo ng ating pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito rin ang isa sa pinakamaikli na ating ginagamit para tayo magdasal sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaya wag na wag mong ikakahiya ang pananampalatayang ito sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nakikita po ba ang aking pag-aantanda ng krus? Huwag kang mahiya. Kasi kapag nahihiya ka, ikinakahiya mo ang pananampalataya at hindi ko alam kung ano ang iyong pagtanggap, pero kung mag-aantanda ka ng krus na hindi ko alam kung saan galing yan, hindi yan Katoliko. At malalaman, yung identity natin, malalaman nila na ikaw ay Katoliko kapag bago ka sumakay ng jeep o pagkasakay mo ng jeep, bago ka kumain, kahit nasa public, nag-aantanda ka ng krus kasi nagdarasal ka nga. Hindi mo memorize yung credo, yung pananampalataya, pero at least alam mo na nananampalataya at nagdarasal tayo sa Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Ang Ama, ang siyang nakakaalam ng lahat, ang lumikha ng lahat, na narinig natin sa Aklat ng Kawikaan, sa simula't simula pa, siya ang lumikha ng lahat, yung wisdom niya, yung karunungan niya. At kahit sinong pinakamagaling na taong nabuhay at nabubuhay sa panahon natin ngayon, kahit ang mga theologian na tinatawag, hindi lubusang maabot ang karunungan ng Diyos maliban na lang kung ito ay ipahintulot ng Diyos. Yung tinatawag nating revelation. Ang Diyos ang nagre-reveal ng kanyang sarili
sa tao para magkaroon siya ng kaalaman. Pakilagay nga ang mga kamay sa inyong mga noo. Handaan ninyo yan, no? Kahit ganun lang. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. Siya ang utak ng lahat. Ang anak, pakilagay dito po, dito. Hindi dito, hindi dito, hindi dito sa ilong. Dito. Ito mismo dahil ito ang buhay. Dito nagsisimula ang buhay na sinasabing si Kristo, bagamat siya ay Diyos din, siya ay naging anak, siya ay nagkatawang tao dito. Nabuo dito at ang buhay niya, ang kanyang inialay para tayo ay mabuhay. At Espiritu Santo, yung iba, hindi ko alam kung di na naman kung kaliwa ba o kanan na magsisimula. Wala na, kaya sino-shortcut na lang lagi kasi hindi na sa ulo. Pero meron tayong Diyos no, sa Espiritu Santo na nagsasabi sa atin na siya ring sinabi at ipinahayag ni Kristo, pagdating ng patnubay, siya ang gagabay sa inyo. Di ba? Gabay sa balikan. Siya ang kakapitan ninyo, siya ang aasahan ninyo para malaman ninyo ang buong katotohanan, ang Espiritu Santo. Bumubuo bilang isa. Kaya nga yung tawag din natin sa kanila, unity. Meron unity. Pakispell nga ang unity, U-N-I-T-Y. Sa banal na santatlo, isa ito sa kailangan nating matutunan. Kung gusto natin ng unity, kung gusto natin ng pagkakaisa, tularan natin ang banal na santatlo. Ano ang U? U ay undivided. Bagamat Ama, Anak, Espiritu Santo, pero hindi divided. Hindi kanya-kanya. Kumikilos bilang isa. Nagpakita at umiral sa kanya-kanyang panahon. Nauna ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, pero sama-samang kumikilos, undivided. Sabihin nyo nga ulit, unity. Unity ng banal na santatlo, ha? Hindi yung uniteam. Disband na ang uniteam natin ngayon. No? Dahil ngayon pa lang, imbis na naglilingkod na, ang isipan nila ay para sa 2028 election na. Kakatapos na ng election. Kaya ngayon, divided. Ang senators natin, divided. Kanya-kanya. Kaya kailangan natin matuto sa banal na santatlo. Walang pagalingan, hindi dapat nagpapagalingan. Kaya nga, ang A ay, ang N sa salitang unity ay nurturing. Pag sinabing nurturing, hinahayaan mong lumago, mag-mature ang isa't isa. Nini-nurture, inaalagaan, kinakalinga ang isa't isa. Hindi pwedeng wala akong pakialam sa iyo. Hindi pwedeng kanya, ikaw dyan, bahala ka dyan. Kung walang nurturing, walang unity. Next letter, I. Ang I ay individuality. Kailangan natin i-recognize ang ating individuality na mayroon tayong ginagampanan bawat isa. Kung paanong sa pamilya, gagampanan mo ang pagiging nanay, gagampanan mo ang pagiging ama, gagampanan mo ang pagiging anak. Kung ang anak mag-astang magulang, magugulo tayo dyan. Kung ang mga magulang mag-ugaling anak, mas delikado tayo dyan. Kaya nga yung pagkaka-describe natin, di ba? Individuality. Pero, iisa. Nire-respeto ang ginagawa ng bawat isa. Next letter ay T.
At ano ang T? Truth, katotohanan. Kung walang katotohanan, walang unity. Kung kasinungalingan ang paiiralin natin, walang unity. Kaya hanggat hindi lumalabas ang katotohanan sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, hanggat hindi na lumalabas ang katotohanan tungkol dyan sa West Philippine Sea, tungkol dyan sa ibang bansa, Iran, Iraq, Russia, Ukraine, hanggat hindi lumalabas ang katotohanan dyan sa impeachment case na yan, walang unity. Last letter, Y. At ano ang Y? Yearnings. You yearn. Hinahangad mo. Inaasam mo. Ang banal na santatlo, hinahangad nila, inaasam nila na magkaisa tayo. Kaya nga, di ba, ang isa sa mga narinig natin, panalangin ni Jesus, Ama, maging isa nawa sila. Idinadalangin ko sila sa iyo. Magkaisa nawa sila. Gusto mo ba? Hindi niyo tanong. Gusto mo ba ng pagkakaisa? Ibigay mo ang bahagi mo. Ngayong linggo ay atin ding pinararangalan at ipinagpapasalamat sa Diyos ang biyaya ng mga ama. Pwede ba tumayo ang mga ama? Mga tatay, father, papa, pwede ba tumayo? Pwede ba natin palakpakan ang mga tatay na naririto? Ang mga nanay, sila po ang ilaw ng tahanan. Pero kayo, ang tawag natin, haligi ng tahanan. Kapag mahina ang haligi, tutumba ang tahanan kahit may ilaw. Kapag walang kakapitan ang ilaw, yung haligi, babagsak din ito. Kaya mga tatay, no, tandaan niyo po, kayo ang biyaya ng Diyos sa pamilya. Kung mahina ang pananalig o pananampalataya ng isang tatay, magiging mahina ang inyong pamilya. Magdasal, lumapit. Sabi nga po, no, sa pagkabahala na dala ng daigdig, sa dami ng nangyayari, saan ba ako lalapit kundi sa iyo? Sa iyo lang ako kakapit. At ito din yung paanyaya ng Diyos sa inyo, sa lahat ng mga tatay. Sabi po ng isang kanta, kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Ika'y sasalubungin. Ulitin natin. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Ika'y sasalubungin. Sa Diyos ka po kumapit, sa Diyos ka po lumapit. Huwag mong sarilinin, huwag mong sanaying lumayo, maging sa pamilya mo at daanin mo sa bisyo, daanin mo sa kung ano-anong luho yung dinadala mo sa iyong dibdib. Bumalik ka sa Diyos, manalig ka sa Diyos. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay.